In today's gospel, we heard about Jesus healing a deaf and a mute man. Hindi lang po physical healing ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus did a heart healing. At ang sabi ni Jesus, para gumaling, bumuti ang taong ito, ephata. Ang ibig sabihin, mabuksan ka. Be open. Hindi lang po tenga ang binuksan. Hindi lang po bibig ang nakapagsalita bumukas. Pati din po ang puso binuksan ng Panginoon. At baka ito rin naman ang himala na kailangan natin ngayon. Mga kapatid, unang-una, binubuksan ng Diyos ang ating mga tenga. Open your ears. Marami kasi sa atin may tenga, pero selective ang hearing nila. Di po ba? Buti pa ang chismis. Agad nating naririnig kaysa sa katotohanan. Di po ba? Bakit ang bilis mong makinig sa insulto ng ibang tao sa iyo, pero binabaliwala mo yung papuri na binibigay nila sa iyo? Naririnig natin ang ating sarili, ang ating mga pangangailangan, ang ating gusto. Pero kapag kagustuhan na ng Diyos, tila babingi tayo. Tanong po, kailan ka huling nakinig ng mabuti? Ikaw ba ay nakikinig para lang sumagot? O nakikinig ka talaga para umunawa? Napansin niyo po, after Jesus healed the man, nakapagsalita daw siya. Hindi lahat na nagsasalita ay nagpapagaling. Tandaan niyo po yan. Pero nakakasugat, nakakasakit ang kanilang sinasabi. Di po ba? Kaya bago ka magsalita, tandaan niyo po itong acronym na ito. Think. T-H-I-N-K. Meron pong ibig sabihin yan. Tandaan niyo po, itanong niyo sa iyong sarili. Bago kayo magsalita, think. Letter T, is it true? Letter H, is it helpful? Letter I, is it inspiring? Letter N, is it necessary? And letter K, is it kind? Sana po, huwag niyong makalimutan. Bago ka magsalita, sabihin mo, tanungin mong sarili mo, totoo ba ang sasabihin ko? Makakatulong ba ang sasabihin ko sa iba? Makakapagpalakas ba ako ng loob ng iba? Ang aking bang sasabihin, kailangan bang sabihin? At ang aking bang sasabihin ay makakapagpabuti sa iba? Kung hindi po pasado, dito sa limang ito ang iyong sasabihin, mas magandang tumahimik ka na lang. Amen? Do not add to the noise pollution. Remember, I always say this, only open your mouth if what you're going to say is more beautiful than silence. Magsalita ka lang. Kung ang sasabihin mo, mas maganda pa kesa sa katahimikan. Kung wala ka ding sasabihing mabuti, tumahimik ka na lang. Amen? Isa pong magandang dasal. Sabihin niyo po araw-araw, Lord, put a guard on my mouth. Because once words are released, you can never take them back. Diba, my dear friends? Be gracious with your words. Because your words have a power over life and death. Pansinin niyo po, dahil lang sa mga salita natin, minsan, yan ang nagiging mitya ng away, ng gera. But the good news is, through our words, you can also mend hearts. Through our words, you can also inspire minds. Through your words, you can strengthen other people. Amen? Third and last, open your heart to the Lord. Ito po ang pinakamahalaga. Ang tunay na pagkabingi ay hindi po nangyayari sa tenga. Bingi ang tao, hindi makarinig ang tao kasi sarado ang puso niya. Napansin niyo po, kapag nagsasalita yung kaaway mo, yung taong hindi mo gusto, wala ka maintindihan, di po ba? Hindi dahil barado ang tenga mo, pero binara mo na, sinara mo na ang puso mo sa kanya. Baka sarado ka, kapatid, sa pagpapatawad. Baka sarado ka sa pagbabago. Baka sarado ka sa tawag ng Diyos sa iyo. Meron mga tao, ang tagal-tagal na, di na sila nagsisimba. Meron din mga tao, ang tagal na hanggang ngayon, di pa makapagpatawad. Patay na yung tao, ayaw pang patawarin. Meron mga tao, ayaw din magpakumbaba. At maraming mga tao, ayaw magbago. Amen? Pero bakit meron mga tao na ganito? Kasi sila'y sarado, ayaw nilang magbukas sa Diyos. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi pwede na hindi ka magbago. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi ka pwedeng hindi gumalaw at gawin mo ang mabuti at tama. Amen? Remember this, my dear friends, God always knocks. And yet, it is us who should open the door for Him. Tayo lang naman na makakapagbukas ng puso natin sa Diyos. Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili kung ayaw natin. Pero mabuting balita, hindi titigil ang Diyos sa pagpasok sa ating buhay. Magandang pagmunihan po ito. How is my heart? Kumusta na po ang puso nyo? Is it close or is it open? Tandaan niyo po ito, delikado po ang baradong puso. Di po ba? Nakakamatay. Kung gusto mong marinig ang Diyos, kapatid, huwag mo lang buksan ang iyong tenga. Buksan mo unang-una ang iyong puso, ang iyong loob sa Kanya. Amen? Dahil kapag ang puso mo ang nakikinig, mauunawaan mo ang lahat. My dear friends, maybe today, Jesus is touching your ears. Jesus is touching your tongue. Jesus is touching your heart. And Jesus is saying, ephata, be open. So, open your ears to God, open your mouth to bless, and open your heart to love. At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, magiging mas malaya tayo. Magiging mas magaan ang ating nararamdaman. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng buhay at tayo makakaranas ng mas marami pang pagpapala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan.
Amen.